bali nag-start ako sa forex trading bro is 2019. Tapos nakapag-build tayo ng profitable strategy ng 2020. So bago ako nag-start, naging construction worker ako dati. Mga isang taon din mahigit. So galing tayong probinsya, Surigao. And ang naging inspirasyon ko para mag-start sa forex trading is dahil 2019, kasagsagan nun, uso dati yung mga scam, yung mga investment scam. So, karamihan kasi sa mga scammer dati, ginagamit yung forex trading bilang front nila para mang-scam. Okay, so, that time, naisipan ko, why not pag-aralan ko na lang yung legit na forex trading talaga. So, tapos yun na nga, 2019, sinimulan ko, and tuloy-tuloy siya hanggang ngayon. So, bali sa 6 years total. So, ayun na, naging inspirasyon natin dito para mag-start ang forex trading. Kaya na nga, dahil pinanganak tayong mahirap, wala rin akong chance sa labas na, wala akong iba nakitang chance sa labas na pwede talaga akong umasinso talaga. So, ito yung nakitang way ko kasi marami din ako nakikita dati, yung nag-start pa lang ako dati na naging successful talaga, sobrang naging successful sa forex trading. So, isa sa pinaka-motivation ko is yung kahirapan. No, kasi kumbaga nakakapagod yung palaging walang-wala ka, yung lagi kang nagtitiis sa kung ano lang yung laman ng bulsa. So, yun yung naging pinaka-inspirasyon ko talaga para magpursige na aralin yung forex trading. So, wala namang nag-approach sa akin para pag-aralan ang forex trading, no. Nakikita ko lang siya sa Facebook dati, sa social media. So, ayun na nga, nagkaroon ako ng interest na pag-aralan na lang talaga. Kumbaga more on personal study. Tapos YouTube, ganyan, hanggang nakapag-build tayo ng personal strategy. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Kasi masasabi kong malayo na ako ngayon, kung ikumpara yung buhay ko dati, siyempre isipin mo kung construction worker na kumikita ng 260 per day. Tapos, yung mga gusto kong kainin na pagkain, hindi ko nakakain dahil nga, siyempre limited lang yung fund. So ngayon, masasabi kong malayo-layo na kahit paano dahil nagagawa ko yung mga bagay-bagay na gusto kong gawin. Kumain sa masarap na restaurant, makakagala sa mga malalayong lugar na gusto kong puntahan. Okay, pero malayo pa dahil siyempre marami pa akong gustong marating sa buhay siyempre. So, pakita ko lang sa inyo yung trading history ko from March. Nag-deposit ako nung March 14, tapos nag-trade ako hanggang 27. 2 araw niyan wala akong trade kasi nasa Bicol ako, 1 week ako na bakasyon sa Bicol. So ito yung profit natin, $26,320 yan. So ang deposit natin $16,963, tapos nag-profit ng ganyan. So kung mapapansin natin, yung bilang ng araw is ilan lang yung pagitan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days income. Yan siya. Siguro advice para sa mga nagsisimula sa forex trading, no. Pwede nyo i-take yung advice ko, pwede na rin hindi, nasa inyo na. Pero para sa akin, yung naging proseso kasi nandidaanan ko, hindi siya madali, no. Maraming failure na pinagdaanan, maraming account na nasunog, siyempre. Pero ayun na nga, kapag hindi ka nag-quit sa isang bagay, tuloy-tuloy ka lang kahit gaano pa kahirap yung pagdadaanan mo sa proseso na to. Bigyan mo yung sarili mo ng 3 to 5 years na consistent mo siyang ginagawa araw-araw. So, kasi ako, yun din yung ginawa ko. At the same time, sinamahan ko rin ng personal improvement palagi. Dahil hindi naman siya pwedeng more on trading lang. Kumbaga, kailangan gawin mong balance, no? Hindi lang dapat sa forex trading umiikot yung mundo mo, kundi dapat naging balance ka sa lahat ng ginagawa mo sa pang-araw-araw. Okay, and siyempre, kung gusto mo talagang magkaroon ng resulta dito sa ginagawa natin sa forex trading, kailangan ayun na nga, meron kang
meron kang attitude na dapat hindi ka talaga nag-quit kahit gaano pa kahirap yung pagdadaanan mong proseso. Okay, kasi sabi ko nga, yun lang din yung mismong ginawa ko sa loob ng 6 years. No? Marami akong, siyempre sa 6 na taon na yan, maraming puyat na pinagdaanan, di ba? Maraming ilang beses din akong umiyak sa every time na natatalo dati. So, pero ayun na nga, along the way, kapag ginagawa mo ng buong puso at pinagbubutihan mo lahat, darating ng isang araw, magiging simple na lang sa'yo lahat yung pagtitrade. Okay, so para sa makapanood ng video na to, kung nagsisimula ka pa lang sa forex trading, dapat alam mo yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa. Kasi kung mababaw lang yung dahilan mo, baka pag alam mo yun, pag natalo yung isang account mo, wala na, tigil ka na. So, dapat alam mo yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa. At the same time, galingan mo at pagbutihan mo. So, yun lang. Pwede niyo akong i-follow sa Facebook page ko, saka sa TikTok account ko. So, nilagay ko na lang dito yung yung TikTok account.